Dito sa bago kong work, hindi ganun kabigat yung work. Kasi independent pa yung dalawang matandang kasama ko. So after nun, after lunch, yan magaan na, mas magaan. So umaga lang ako busy, linis-linis, ganyan-ganyan. More on linis, tapos tanghali luluto. So yun lang, ganun. Tapos yung babae naman is, pag gusto niyang siyang nagawa, ayun yung pinakikialaman siya. May depresya yung mata niya, pero nakakasight siya, kaya lang minsan, may topak din. Kaya kanina, yun, gusto niya magluto, hindi siya sasabihin niya lang sa iyo kung may kailangan siya. Nakasis lang ako, nakatingin lang ako kung kailangan niya, saka ako tutulong. Pero halimbawa, yung may gagawin siya na parang mag-offer ako ng tulong, hindi, ayaw niya, gusto niya siya. Okay, so pinakikiramdaman ko lang siya. Kasi nga may saltik din. Ayun, ganun na nga. So, makaramdam lang ako. Kung sabihin niya sa akin, lutuin ko to ng sa ganito, sa ganyan, ayun, saka ako. Pero pag yung gusto niyang siya, hinahayaan ko lang. Pag lang siya may sasabihin, kunin mo to, ganyan, ganyan, yun, ganun. Kasi nga may saltik. Tingnan niyo ako. Kasi mayroon akong allergy, nagpapantal ako. Hindi ako kasi maano sa gamot. Uminom ako dati mga anti-allergy, pag kailangan ko lang. Ngayon, ngayon sisingkit-singkit ako. Tapos ito, kanina paga yan. Medyo paga-paga. Kasi nga may allergy ako. Okay naman ako dito. Ngayon, hintay lang ako ng dealer. Magpiprepare lang ako ng salad. Tapos kung gusto niya ng ng itlog, sabihin niya ako. Kung mag-omelette or scrambled, ganun lang. Basta may salad lang ang dinner. Sa lunch lang medyo luto-luto. Ganun. Sa umaga, hindi rin gaano. Kape-kape lang. Tapos, siya wala. Kape lang yung asawa sandwich. Tapos yung mga cheese lang. Ganun. Okay naman. So far, so good. Kaya lang talaga. Dahil okay pa yung isip ng babae. Yung parang siya yung napukuman sa asawa niya. Yung asawang lalaki mabait. Dahil nga nakakalimot siya, saan niya nilagay ito, saan niya ito. Pero yung hindi siya, yung dementia. Yung dala ng pagkamatanda na. Pero 89 pa lang naman siya. Kaya lang, may nalilimutan na siya kasi niya nilagay ganito. Pero hindi yung pakikipag-usap niya. Hindi ganon, hindi yung paulit-ulit. Hindi. Ano siya, dala ng pagkamatanda. Yung ulyanin, kumbaga. Yun, mabait. Minsan nagkakatampuhan sila kasi nga hindi maintindihan ng babae na aanoy siya sa asawa niya na pag may sinabi siya na wag gagawin yung ganon, inauulit. Bawa pinagbawalan niya, huwag mong bubuksan itong ganito, huwag mong sasara itong ganito. Nagagawa pa rin ng asawa. So naiirita si babae na hindi niya naiintindihan na nag-uulyan na nga yung asawa niya. Pero hindi sa lahat ng bagay. Napakabait, galaw ng galaw yung lalaki, kilos ng kilos, parang yun, siya nagbibili, kinahayaan ko lang. Ganun. Tapos, yan, gusto niya makalabas. Kaso di man pwedeng lagi. Sa umaga, ibinuwalking ko siya kahit saglit. Kasi kailangan din. Nag-walking, nakakano pa naman siya. Pero mabait. Kung ano yung mas understanding siya. Yung babae, pati talaga kanina tinutok talaga yung babae. Pati ako tuloy nagkamay, natopak niya. Ay, napataas pala yung boses ko. Pero yung taas ng boses ko, tinas ko kasi para marinig niya kasi nga may isang din siya. Hindi siya ganong kanina dinig niya. Kailangan medyo lakas. Sabi ko sa kanya sinisigaw ako. Sabi ko, hindi kita sinisigawan. Nilakasan ko lang yung boses ko. Ayun, so far okay naman. Sabi ko, wala ka dyan. May pangil din ako. Masagot ako pag kailangan. Mga matwiran ako pag kailangan. Hindi naman pwedeng, okay, sige, nagtatrabaho ko sa'yo pero hindi sabihin, you're always right. Ganon. Yun lang, pero hindi ko na pinapahaba issue. Nista ko na, natuto na ako dito yan. Dito kasi sa Israel. Bawa kahit nagkasagutan kayo, mamaya okay na. Pero siya hindi, parang tahimik lang siya hanggang hapon. Dito lang siya nahimasmasan ulit nitong itong pahapon na. Ganun siya. Kaya, ako naman, ganun pa rin. Kung ano yung ano ko, kahit inanuhan niya ako na, huwag makakali si Bayan, huwag ganun. Kaya ko lang, sabi ko, sanay na ako sa ganung attitude nila na kahit magalit, after 5 minutes, ilang okay na ulit. So, naano na rin ako, ayoko nang mag-keep. At sino maapektuhan pag nag-keep tayo, di ba tayo? So, yun lang, konting tiis lang. Sa totoo, syempre masarap talaga umuwi sa Pilipinas kasi ang hirap naman ng buhay. Which is kaya ko naman mag-work. Kaya sabi ko, mag-work ako. Kaya ito, pupulito na yung last employer ko. Ipon-ipon na lang, investment ipon, tsaka tuloy na talaga ako pagkakuha. Kaya ngayon, doble. Kung nagtitipid ako dati, mas magtitipid pa ako ngayon.